kakaunti yung nagtuturo about the Holy Spirit. Ano kaya yung dahilan? Is it kaya, it is not because the Holy Spirit is less God than the Son, who is the second person, and the Father, who is the first person in the Trinity. Not that. You know what's this the ministry of the Holy Spirit? And probably most people, or probably the preachers here for this month, will be talking about the Holy Spirit. What is the Holy Spirit? Holy Spirit has a lot of ministries. Holy Spirit sanctifies. Holy Spirit comforts. He guides. He intercedes. Yan ang mga ministry of the Holy Spirit. But among many, Holy Spirit teaches. Holy Spirit testify and witness about Christ. Ang ministry of the Holy Spirit is He is pointing to the Messiah. Ang trabaho ng Espiritu is to convict people from their sins. Pero yung pinakamaganda gusto kong maintindihan natin yan, that the ministry of the Holy Spirit is to point us to the Lord Jesus Christ. Parang nandito yung Holy Spirit, pero intindihin mo, unawain mo ang Panginoong Jesus. That is His ministry. Kaya most of the speakers or probably the teachings on the pulpit is to the Lord Jesus Christ. Kasi the ministry of the Holy Spirit itself is tinuturo ka pupunta sa Panginoong Jesus. Siya yung katotohanan. He testifies about Christ. And that is why, kung yun pala, ang ministry of the Holy Spirit is to point us to the Lord Jesus Christ, dapat lubos nating kilala ang Panginoong Jesus. Diba? Yun yung tinuturo niya. Diba? Ang sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1. You must follow me, my example. Parang sa isang banda, sa isang reading, parang, what? Parang mayabang naman ni Paul. Dapat tapusin natin yung verse. As I follow the example of Christ. So ang sabi ni Paul, gayahin niyo ako tulad ng pagkagaya ko sa Panginoong Jesus. So what can we learn from here? That you are worth following if you are following Christ. Naiintindihan ba yun? Madali lang siya, diba? Maka-Kristo ba? Yung turo? Makapagpalaya ba? Pwede sundin natin. Kasi yun yung ministry of the Lord Jesus Christ when He came from heaven to earth to free people from sins. At sa ating pagpapatuloy, since pag-uusapan natin ang Panginoong Jesus, we will walk as Jesus walked. And that will be our title today, to be taken in John chapter 6, verse 63. Father, kami po ay nagpapasalamat sa buhay. Salamat, Panginoon, dahil meron po kami Diyos na nagmamahal sa amin. Sa amin pong pag-aaral naman, dalangin po namin na pangunahan niyo. At maintindihan po namin, Panginoon, kung ano po yung nais niyong sabihin sa araw na ito para sa amin. Sa ganang kakayanan ko, alam ko po, Lord, I've been telling you po, Father, many times that I can do nothing without Jesus. And sa oras po ito, Lord, gamitin niyo lamang ang linggo at tungtungan parang kayo po ay maitaas, kayo po ay patuloy na maluwalhati. It's all about your Father. May we walk as Jesus walked. In Jesus' name, samahan niyo po kami. Amen. Sa sermon na ito, since nakita na natin yung ating title, it's not so hard, I think, to understand or yung mga susunod pang mga slides. Alam niyo po, pag ako gumagawa ng manuscript, it takes me so much time in understanding itself and to make a title. At kapag nga nakuha ko yung title, doon pa lang ako gagawa ng layout, manuscript. And why is God is so gracious to me in a way that nung binigay sa akin yung hindi ako nag-struggle sa title. And this is, I think, the last that I could share it to you. Pero dito sa sermon na ito, gusto ko maintindihan natin, we will look at Jesus, at how Jesus walked. If Jesus walked that way, paano ba tayo lumakad?
then we will look at our own walk. Laging ganun. Since sinabi ni Paul, follow my example as I follow Christ, right? So, ganun din yun. Ano ba ang lakad ni Jesus Christ? Titingnan din natin yung lakad natin sa Kanya. Parehas na ba? Malapit na ba? Kapag sinabi natin walk as Jesus walk, baka sabihin nyo paano kung lumakad si Jesus Christ. Hindi. That is a figure of speech. Okay? Nagkakaintindihan tayo. Pag sinabi natin walk as Jesus walk, we talk about kung paano gumalaw si Jesus Christ, kung paano magsalita, kung paano mag-isip ang Panginoong Jesus, kung paano makipagkapwa ang Panginoong Jesus, kung paano mag-desisyon ang Panginoong Jesus. Simple as that. Now, we go to the text. Ito ang ating text ngayon sa John chapter 6:63. At ang sabi dito, it is the Spirit who gives life, the flesh profits nothing. And the words that I speak to you are spirit, and they are life. There are three principles that I would like you to understand for this verse. And first is the Spirit. Okay? And KJV usually use capitals if it is pointing to God. And this is sinasabi dito, it is the Spirit who gives life. And it only says that only the Holy Spirit can give eternal life. Okay, it's only Him that can give eternal life. Okay? Understand that? Kaya nga sinasabi nila, yung blasphemy of the Holy Spirit, parang walang kapatawaran. Because He's the one, He's the only one giving the eternal life. Kapag nireject mo ang Holy Spirit, wala na. Kalas. Okay? And the second principle here is the flesh. Sabi dito, the flesh profits nothing. So it talks about human condition. Okay? In human's viewpoint, we cannot understand divine truth. It talks about human condition. Kaya wala. Walang silbi ang katawan. Ang human viewpoint. It's all about the Spirit. And the third principle here is the words that I speak to you. Sabi ng Panginoong Jesus, are spirit and they are life. Bakit nasabi ng Panginoong Jesus? Kasi itong words that coming from the mouth of the Lord Jesus Christ Himself are the incarnation and communication of life. May kapangyarihan ang mga salita. Intindihin. Lalong-lalo na if it is coming from the mouth of the Lord Jesus Christ. Kaya, pag-aaralan natin sa ating pagpapatuloy. If you will summarize this particular verse, sinasabi lang dito, we have to focus more on spiritual realities, not on material things. Okay? Saan ba tayo nakafocus ngayon? Sa material things? Or dun sa spiritual realities na darating? Alam nyo, itong katawan natin is just a cloth of the Spirit. Okay? So may pupuntahan at may pupuntahan yun pag umalis na yung damit. Kaya nga yung kalungkutan kapag may mga gumagraduate, sabihin nila kahit gumagraduate, hindi dapat kinalulungkot yun, lalo na kung papunta sa Panginoon, hindi kinalulungkot yun. Dahil parang damit lang yun na nawala at yung damit ay nilagay sa lupa, pero yung spirito niya will go somewhere. And if it is to the Lord, napakagandang graduation naman nun. Okay? Maintindihan natin lalo mas mabuti itong John chapter 6:63 kung iintindihin natin mabuti yung chapter 6. Okay? Dito sa chapter 6 is when Jesus Christ feed the 5,000. Okay? At dito sa bakit niya pinakain yung maraming tao na yon? Dahil sinusundan siya. Okay? Marami na kasi siyang pinagaling. Chapter 6 na ito ng John. So marami na yung ministry niya, malayo na. At kung saan tinanong ni Jesus Christ Philip, saan ba tayo kukuha ng pagkain? That is a rhetorical question actually. Rhetorical is something like, alam naman ni Lord, pero tinatanong niya para ma-highlight yung gagawin niya next. Okay? At tinatanong niya, saan tayo kukuha? Sabi niya dito sa verse 5, where shall we buy bread for these people to eat? At alam niya naman yung nangyari, di ba? Si Andrew, hindi madalas maririnig, pero kapatid siya ni Peter. Meron siyang bata na nakuha niya na 5 loaves and 2 fishes. Pinarami ng Panginoon yun. At ang galing. 5,000 yan, hindi pa counted yung babae at saka yung mga bata. Alam niyo yan. At nung pinakain niya yon, ang daming nabusog at lahat sila. They had enough. Ano ang mangyayari? Sabi ni Panginoon, dahil ang dami-dami yung kinain, meron pa rin natira. Let nothing be wasted. What can we learn from here, from the words of the Lord Jesus Christ?
let nothing be wasted. Contextually, syempre, talking about the bread, pero yung buhay ba natin? Can we call ourselves wasted? Hindi dapat. Kasi hindi naman yung create ng Panginoon para sa ganyan ka eh. Is our talent wasted? Hindi dapat, di ba? Dapat kailangan maisibibigay natin sa Panginoon. More on spiritual realities. Okay? At pagkatapos noon, pumunta ang Panginoon doon sa sa bundok. Pagkatapos ng magpakain at pagkatapos ng, alam niyo naman kung ano gagawin ng Panginoon sa bundok, right? Makikipag-usap sa kanyang tatay. He will talk to the Father. He will pray to the Father. And what after that, pinakunan niya yung mga disciples niya para doon nagpunta sila sa kabilang pangpang, sa bangka. At itong mga disciple ay binagyo-bagyo at itong Panginoong Hesus ay lumalakad na sa tubig para i-comfort ang mga takot na disciples. At ang sabi niya, "Oh, may ghost ng mga disciples." Ang sabi ng Panginoon, "It is I, don't be afraid." That is a word of comfort, right? Anong ibig natin masasabi dyan? At alam nyo, nung sumungtong ang Panginoon doon sa bangka, ano nangyari? Tumigil yung storm. What can we learn there? Baka wala pa sa bangka ninyo ang Kristo, kaya kayo binabagyo. Once we invite Jesus Christ in the boat, storm will be still. Mawawala yan. At pagkatapos noon, eto na. At nakapunta na siya doon sa kung saan nakapagpakain na siya. At itong mga tao na ito ay nagsusunod pa rin. At ito na. Actually, nung sinabi ng Panginoon, "I am the bread of life," nagtuturo na ang Panginoong Jesus. Nagtuturo na about dun sa kanyang pinakitang miracle. Ang kagandahan, pagka gumagawa ang Panginoon ng isang bagay, may corresponding na pagtuturo na. Alam niyo kung bakit ako nagpakain ng 5,000? Because I am the bread of life. At ito yung pagtuturo na yun, ang sabi niya sa mga tinuturuan niya, "I am the bread of life." Dito sa mga pagsasabi na nito ng Panginoong Jesus, maraming mga tinatawag nating picnic believers. Sumusunod na sa Panginoong Jesus kapag kainan. Di ba? Many are picnic believers. Kapag ang mga tao, mahilig lang yung kainan, pero pag hugasan na, nawawala. Okay? Pagkatrabaho na, naglalako. Nasaan na kayo? Daming kala. Pag mahirap na yung turuan, ayaw na. Sinasarado na nila yung kanilang pangunawa. Kasi nahihirapan sila. Alam niyo, ang sabi ng Panginoon kasi ito yung teaching niya. Sa John chapter 6, 54-55. "Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life. And I will raise them up at the last day, for my flesh is real food, and my blood is real drink." Buti nilinaw kanina nung nag-communion tayo. Symbolism lang yon. Okay? Okay? At itong katuruan na ito, medyo, ano to? Sabi ng mga disciples, "What is this teaching?" He is teaching us cannibalism. Hindi nila na-contain. Hindi na kaya ng kanilang powers, probably, maunawaan ng katuruan na yan. Kaya ang ginawa nila, ano sa palagay nyo ang gagawin nila kapag hindi maunawaan ng isang katuruan? Mga away? Hindi, tingnan natin ito. John chapter 6, verse 60. On hearing this, many of his disciples said, "This is a hard teaching. Who can accept it?" Ang hirap namang katuruan na ito. Sino makakatanggap ng ganitong pagtuturo? Alam mo nangyari after that? You jump to verse 66. From this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. Nag-alisan na yung mga disciples. Ayoko na. I had enough. Hindi ko na kaya yung katuruan mo. Sige, alis na ako. Anong matututunan natin dito? Hindi lahat ng nakikinusunod kay Kristo mananampalataya. Yung iba nakikikain lang. Okay? I'm having a hard time translating it, but I'll try. The lesson we can learn here is not all the followers of Christ are believers. Many are just eaters. Okay? Second lesson. Isang malaking challenge sa matalino ang ibaba ang turo sa hindi masyadong matalino.
Ang hirap nun. Alam niyo ba, pagka nag-uusap isang matalino, tsaka hindi masyado, sino ang hirap? Pag inisipan ninyo. Third lesson that we can learn here is, hindi lahat ng mahirap na katuruan, sinasaraduhan, tinatanggihan. We do not be too conservative with our free conceived ideas. Don't be too conservative. Do live for improvement. Do not put God in the box. Kaya nga lagi ko sinasabi, hindi mo naman kaya i-contain ng Diyos sa isang box. You have to go beyond that box. Para gusto mo maunawaan? Ang isang bagay na dapat natin, na inire-reserve mo lang habang buhay na nandoon na lang yun, wala nang paglago yun. Kailangan pilit natin inuunawa kung ano yung turo, kung ano yung dapat natin maintindihan. Sinundan pa ng Panginoon dito sa verse 56, bago umalis yung mga disciples. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me and I in them. Have you heard of the phrase, you are what you eat? Have you heard that? Can you look the person beside you? Tingnan ka lang. Tingnan mo. Ano ba pinagkakakain ito? Ha? Bakit ang ganda? Ang pagtuturo ng Panginoon dito is really a figure of speech. Ang eat and drink are metaphors for Jesus' essence and His teachings. Pag sinabi ng Panginoon na kainin mo ko, inumin mo ko, sinasabi ng Panginoon na kainin mo yung buong personhood ko. Yung whole essence of me. That is what Jesus Christ is telling us. Jesus Christ is telling to eat me, to drink me. He's just telling us to understand more of His teachings. Ganun yung pagkain sa Panginoon because you are what you eat. At kung yung pala yung tinuturo ng Panginoon, to eat Him and drink Him, kailangan kilala natin ang Diyos. For us to walk as Jesus walked. Paano nga ba tayo makakalakad tulad ng lakad ni Jesus? Maraming bagay pero I'll just give three points where we could walk as Jesus walked. Unang-una, think as Jesus thinks. Paano ka mag-isip? Think of not unworthy thoughts. Hindi iniisip kung paano ka makapagpapahiya ng kapwa, masosopla ang kapwa. Hindi dapat iniisip yon. Hindi ka dapat kung ano yung makakagulang ka, makakalamang ka sa kapwa. Yun yung iniisip. Nakakalungkot. Marami dito sa mundo ngayon na pinag-aaralan pa yung mga ganyang bagay para makapagnakaw sa kapwa, makapag-scam. Nag-iisip, pero masama. Kaya binabantayan ng isip. Kasi sabi dito sa Proverbs chapter 23 verse 7, for as he thinks in his heart, so is he. I think nabasa nyo na yung post dun sa Facebook. Yung paglalaban ng isang tiger at isang donkey. Iniisip niya tama siya yung donkey, di ba? Napaka-importante binabantayan ng ating iniisip. Ano ba yung mga iniisip natin? Kaya nga yung challenge ni Paul sa Romans chapter 12 verse 2, sikat na sikat, be transformed by the renewing of your mind. To know God's will, you have to transform. You have to renew your mind for you to understand God's will. Kaya binabantayan ng isip. Luke chapter 6 verse 45. For out of the abundance of the heart, his mouth speaks.
though the context is different, but if you look at it in a different angle, kung ano yung iniisip natin, yun ikaw. Kasi kung saan nagmumula yung isip mo, doon ka nagsasalita, doon ka gumagalaw. It all starts in the mind. You better guard your mind, your thinking. Yun din yung papapalit, uy sister, may sasabihin ako sa'yo. Ano yan? Totoo ba yan? Hindi pa confirm. Ops. Tumigil ka. Huwag mong sasabihin sa akin yan kung hindi totoo. At dagdagan ko na, alam niyo kung bakit? Meron kayong karapatan pigilin ang lahat ng papasok sa isip niyo. Kapag hindi totoo, dapat hindi tinatanggap, huwag kang salita. Mabuti ba yan? Dapat kind. When somebody is telling you something, it must be true. And second thing, it must be kind. Totoo ito, may ganyan-ganyan. Pero hindi mabuti. So kailangan kind. Huwag kang magsalita, hindi ko sinasabing magsalita ka. Tapos kung malaman mo man, beneficial ba? Yung tatlong bagay na yun, tingnan nyo kung tatanggap kayo ng mga sinasabi ng kapwa or ng kung sino man. Must be true. Okay? Ano naman napala mo kung nalaman mo yun? Gumanda ba yung spirituality mo? Hindi beneficial, di ba? Tumigil! Una, kapag ka nagsasalita, tingnan nyo muna kung totoo. Pangalawa, kung ito ay mabuti. If it is kind to herself or kind to other people na sasabihan niya. Okay? Pangatlo, dapat beneficial. Dapat naman nag-benefit ako sa sinabi mo. Sinayang mo yung energy ng aking pakikinig. Tumigil ka. Alam nyo, lahat ng mga bagay na papasok sa atin, dapat meron tayong may mga harang na pipiliin lang kung ano yung dapat pumasok at hindi. At kung hindi beneficial, kung hindi totoo, kung hindi mabuti, bahala ka. Hindi ako makikinig sa'yo. Another one is this. In the ministry, when we are given the task by the Lord in the ministry, halimbawa, ikaw ay scheduler, halimbawa, ikaw ay MO, halimbawa, ikaw ay musician, halimbawa, ikaw ay teacher, dapat mag-isip ka ng ikasisiyan ng Diyos. Dapat gano'n, di ba? Think as Jesus thinks. Right? Mag-isip ka ng ikasisiyan ng Diyos. Hindi yung palaging yun na lang. Dapat nag-level up ka ng pag-iisip. Di ba, Nay? Hindi yung ito na yung 10 years hanggang pagkakaunawa mo, ito pa rin hanggang ngayon. Asan yung pagbabago doon? Dapat nag-level up. At kung sakali man, ang mga sermon ng preacher, ay para sa akin yata, tinatamaan yata ako. Isipin mo na lang, na ginamit siya ng Diyos para sabihin yung mga bagay na yun. Gusto niyo ba ang Diyos magsalita sa inyo, nagdirektahan about yung gusto niya sabihin sa inyo? Gusto niyo yun? You'll not contain God. Kaya binabantayan yung ating mga pag-iisip. Ano kaya yung iisipin ni Kristo? Dapat ganun din yung pag-iisip mo. Kaya huwag kayo nagagalit sa mga ginagamit. Pangalawa, yan pala dapat yung laman ng ating isip. Sabi ni Paul sa Philippians chapter 4 verse 8, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Ulitin ko pa ba yan? Sabi sa atin yun na yan eh. Kung ano daw laman ng ating isip, yun daw yung lagi nating dapat iniisip. Kaya binabantayan ng isip. True ba yan? Noble ba yan? Right ba yan? Admirable? Excellent? Praiseworthy? Hindi. Ayokong isipin yan. Ayoko. Kasi you are what you eat. Kaya ang turo ng Panginoong Jesus, eat me! Eat the teachings of Christ!
Yan yun. Pangalawa, if you think like Jesus, the other one is you have to talk like Jesus. Maraming mga pagkakataon kung saan ang Panginoong Jesus ina-isolate niya yung sarili niya, pumupunta sa bundok, nakikipag-usap sa Father. Ang sabi dito, sa mga talk like Jesus, talk who Jesus talked to. Kailangan kung nakikipag-usap kayo sa mga asawa nyo o sa mga BF nyo or GF nyo, dapat mas lalo tayo nakikipag-usap sa Father. At ang sabi dito sa Matthew chapter 6, verse 6, but when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Gustong-gusto ng Panginoon yung may private prayer ka sa Kanya. Nagiging kasing mas intimate yun. Mas intimate yung sarili mong pakikipag-usap sa Panginoon. Yeah, corporate prayer is good. But I think it is better to have a personal relationship and personal talk with the Lord. Do you believe that? Mas personal. Kasi minsan nagiging platform pa yung iba sa kasalanan. Ang sabi ng Panginoon, pumunta ka sa room mo. Doon ka manalangin. Ang tanong kasi ganito, who is our priority? Pagkagising natin sa umaga, ano yung una natin tignan? Yung live ng NBA ngayon? Who is our priority really? Gusto niyo malaman kung sino yung priority niya? Look on your prayer life. Gaano ba yung aking prayer life with the Father? Are you talking to the Father most of the time? And that is one way of talking like Jesus. Talk to who Jesus talked to. Pakipag-usap. Manalangin. Second point, doon sa number 2, yung tinatawag nating heal people with words. Alam nyo, ang sabi dito sa Proverbs chapter 18, verse 4, kind words are a good medicine. Again, ibababa natin yung heal, it talks about encouragement, building up. So, baka sabihin mo, uy, saan ba makakabili ng heal? Okay, itong is a metaphor, it's a figure of speech. At kapag bumibitaw ng salita ang Panginoong Jesus, natatandaan niyo yung previous, yung paralytic, when Jesus Christ healed the paralytic. Ano sabi niya? Be of good cheer. That's a word. Encouragement. Alam niyo, buong buhay siguro ng paralytic na yun, nagdurusa siya eh. Nung sinabi ng Panginoon, be of good cheer, talagang gumanda yung pakaramdam niya at hindi lang yun, nakatanggap pa siya ng healing. Ganun ba yung lumalabas sa ating mga bibig? When Jesus answered the paralytic, it's like that. When He answered the prayer of Jairus, sabi nung mga kasama ni Jairus sa bahay, huwag ka nang abalahin yung teacher kasi patay na yung anak mo. Ano sabi ng Panginoon Jesus? Don't be afraid. Just believe. Grabe yung salita ng Panginoon. Ang kagandahan niya kapag nagbabasa ka ng Bible, maganda yung kapag salita ng Panginoon Jesus, kulay red eh, no? Talagang ina-highlight talaga ang salita ng Panginoong Jesus ito. This is the incarnation and communication of the Spirit. Kasi the Spirit dwells in the words of the Lord Jesus Christ. Kaya napakaganda. At isa pa yung sinasabi nating adulteress. You still remember, I don't know if you still remember, when I stand here about the adulteress woman. Ano sabi ng Panginoon? Does no one condemn you? Ang sabi nung wala po eh. Ang sabi ng Panginoon, neither do I condemn you. Go and sin no more. That is a word of hope. That is a word of second chances. Amen. Diba? Diba? Ganda nun. Alam mo, yung husga, alam mo, kamatayan na ng babae yung panahon na yun eh. Pero sinabi ng Panginoon na ako, batuhin nung perfect, eh siya'y perfect. Pwede niyang batuhin yun eh. Pero hindi niya sinabing, papatuhin kita. Ang sinabi niya, neither do I condemn you. Go and sin no more. Do you love that? That is the word of the Lord. At ganun ka-powerful yung kanyang mga salita.
You want to walk as Jesus walked? Talk like Jesus. You better heal people with our words. Yung kaka-build up. Hindi yung magpapakamatay na siya, may sinabi ka, tumalon. Natuluyan. Kasi may sinabi ka. Make sure na pinapakawalan natin sa ating mga salita is building up people, healing people. What are the words that are coming out in our mouth? And last, and third point, to walk as Jesus walked. Alam niyo ka na, do what Jesus did. You love that? Ngayon, magsasuggest ako ng 3. Kasi kung hindi niyo naman kaya bumuhay ng patay, lumakad sa babaw ng tubig, magpatigil ng bagyo, pagpagaling ng mga bulag, eto na lang. Kuhanin niyo na lang yung sasabihin ko ngayon 3. Do what Jesus did. Under that is share the gospel to the lost. Alam niyo, yung isa sa mga sa Book of Mark, itatandaan niyo ito, 1:38. Jesus replied, "We must go to the nearby town so that I can tell the good news to those people. This is why I have come." Ito yung dahilan kung bakit ako naparito dito sa mundo. To tell the gospel. And that is the main reason I'm asking you right now, everyone who are believers of Christ. What is the reason that you are still alive? What is the reason that you are saved? You are saved because you have to share the gospel. You have to share Christ to other people that are lost. Kaya nga yung ating mission and vision, disciple-making church. We disciple people, we share the gospel to them. Maganda, mainam na nakikita natin na tayo ay nandito lagi sa church. Pero kung buong buhay natin, tayo lang yung nandito sa church at wala man lang tayong bit-bit na kaluluwa, medyo nakakapag-isip naman dapat tayo doon. Habang buhay na lang bang ako lang yung nakaupo dito at wala na akong kasama? We have to share the gospel. Nakakatuwa kapag may mga taong naka-invite, sasabihin natin dito, sasabihin mamaya, there are guests. Nakakatuwa yun. Nakakadagdag ng ano yun ng alam mo yun, ng kagalakan. At yung nagdala na yun, siya pa rin yung makikipag-usap. Alam nyo, nagdala na nga siya eh. Kaya nga ini-encourage dito sa church na ito, kapag ka merong guest, kausapin nyo. Huwag yung dating kinakausap nyo. Imagine nyo, siya na yung nagdala. Dapat kayo naman yung kumausap. Di ba pwedeng palitan natin? Kung ayaw nyo, kayo magdala. Ako na lang kakausap. Ganun. Palit tayo. Parang ganyan. Ano ba yung sasabihin natin dito sa 3.2? Do what Jesus did. Spend time with the people Jesus spent time with. Ang ganda niya. Nung na-convert si Levi, who is Matthew, doon sa, nag-ano si Levi, nagdiwang. Nagpagawa siya ng maraming pagkain. Oy, yung mga nasa iba dito, pinakain nyo na yung nakapagligtas sa inyo or nag-share ng gospel sa inyo, ha? At nung na-convert si Matthew, sabi niya, in-invite niya yung mga, since Matthew is a tax collector, ang daming tax collector, ang sabi ng mga Pharisees, siyempre dapat may Pharisees. Ang sabi ng Pharisees, ano ba yan, guro ninyo? Bakit nakikikain sa mga tax collectors and sinners? Diba? Upon hearing that, ano sabi ng Panginoong Jesus? Matthew chapter 9 verse 12. On hearing this, Jesus said, "It is not the healthy and who need a doctor, but the sick." Yung may mga sakit ang kailangan ng kagalingan at hindi yung nagpe-pretend na magaling. Kaya nga, it is really important for us as a church to spend time with people that Christ is not yet in their heart.
Oo, nakakatuwa naman, nakaka-encourage kung kasama natin mga kapatiran, nakakatuwa, sarap-sarap sa buhay, okay, nakasaya, fellowship, okay yun. We do encourage that as well. Pero kung buong buhay na lang yun, parang sandali. Isip ulit. Isip ulit. And last, 3.3. You know, what's the last? And since this is, kung meron kayong hindi natandaan, doon sa lahat ng nasabi ko kanina, etong last yung gusto kong matandaan niya. And that is just 3 words. What's that? Love. Like Jesus. Pangina, kinanta natin, I love you, Lord. I love you, Lord. The reason I live is to love you, Lord. Ano sabi ng Panginoon dito sa kanyang sinabi? Sa Luke chapter 6, verse 32. If you love those who love you, what credit is that to you? Even sinners love those who love them. Kung ang mahal mo lang, yung talagang nagmamahal din sa'yo, what is that credit to you? Madali lang to eh. Dapat nagle-level up tayo. Yung mga hindi naman kaibig-ibig, mahalin natin. Parang sinasabi dito sa verse na ito, sabi ng Panginoong Jesus, parang sinasabi niya, mga believers, mananampalataya! Ano ang kaibahan nyo sa mundo? Iniibig nyo ba yung mga hindi kaibig-ibig? Romans 5:8, natatandaan nyo? God demonstrated His own love while we were still sinners. If you want to walk as Jesus walked, love like Jesus. Nung minahal daw tayo ng Panginoon, nung hindi tayo kaibig-ibig, nung hindi tayo kamahal-mahal, bakit para tayo namimili? Yung mahal lang ako, mamahalin ko. Pero hindi ganun si Kristo. Ang pagtuturo niya, magmahal ka. At kung sinasabi natin that I must love like Jesus, kailangan sa pagiging buhay natin, si nanay, si tatay, I really admire your age. Love na love ko yung mga edad ninyo na kahit hindi ko alam kung aabot ako dyan. And I'm really grateful kapag may nakikita po akong katulad ninyo dahil really, it's a blessing to have years of experience of living on earth. Maganda yun. At yun po sana yung gawin natin bilang isang pananaw sa buhay. Na huwag tayong papayag yung buhay natin, yung stay natin, walang maging impact sa kapwa-tao natin. Good impact ang sinasabi ko dito ha. Dapat yung dulot ng ating buhay, yung pag-stay natin dito sa mundo, may naidulot tayong kabutihan sa kapwa. Na kahit mga in the memory of. Pero magaganda daw mga good works mo. And then, kaya ang sabi ng Panginoon, sabi dito sa Luke 6:32 na yan, love mo din yung wala namang magiging credit kasi dyan eh. So love mo lang din, wala kang kaibahan. Kaya nung sinabi niya din sa kanyang mga disciples, sa John chapter 13 verse 34, a new commandment I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. Anong one word ang inulit-ulit dyan sa verse na yan? Diyan lang sa verse na yan. Ano? Ilang beses? Lagi mo sasabihin kapag ka inuulit, emphatic. Kapag binibigyan niya ng points. Dapat tingnan natin kung ano yung sinasabi dito. It's about love, one another. At sinasabi niya ito sa mga mananampalataya. Alam nyo, para malaman kayo, kung talagang disciple ko kayo, magmahalan kayo. At nakikita ba yun sa atin? Dapat, sana, panalangin. Pag-ibig sa kapwa.
dapat tayo, pag lumalapit sa Panginoon, lalo tayong nagiging mapagmahal. Ang sabi diyan, love one another. Ulit-ulitin ko pa ba yan? I-memorize pa ba yan? Alam niyo kung bakit? Because love is the highest theological virtue. Kung titignan niyo po yung love chapter sa 1 Corinthians chapter 13, ang sinasabi doon, ano naman kung ang dami mong spiritual gifts? Ano naman kung ang dami mong tatak na verses sa katawan? Ano naman kung ang dami-dami mong alam? Ano naman kung ano yung mga narating mo? Ano naman kung marami kang naibigay na sakripisyo sa buhay? Ano naman yon? Kung wala kang pag-ibig. It's nothing. Kaya kung meron tayong i-strive sa buhay, love is the greatest and the highest theological virtue na maunawaan natin. And if there is one word that you will remember today, that is the word love. Kaya nga sabi ni Paul, when he closes the love chapter, ano sinabi niya? 1 Corinthians chapter 13 verse 13. Three things will last forever. What are those? Faith. And what is the greatest? Okay, ulitin natin. Greatest? Love. Kailangan ba yung memorize yan? And as we end this sermon, nais ko itong sabihin sa inyo that I am not perfect. Okay? My family is not. Okay? Every family has its own skeleton in the closet. Pero alam niyo po, sinasabi ko sa pamilya ko, sinasabi ko sa mga anak ko, sa asawa ko, yung family verse namin. You want me to share with you our family verse? Sabi ko, anak, kapag gagalaw ka, ito yung dapat galaw. Kapag ako gagalaw, mami, dapat ganito yung galaw ko. And it's in 1 Corinthians chapter 16, verse 14. Ano sabi dyan, church? One more? Nilakihan ko talaga siya para mabasa. Lahat daw ng ating gagawin, iisipin, sasabihin, dapat nagmumula sa pag-ibig. Kaya when I'm trying to discipline my children, isipin ko rin, magdo-double mind talaga ako eh. Emotion ko, eto na eh. I'm about to hit him or her. Dali, is it loving? Hindi po, hindi loving. Again, sasabihin ko po sa inyo, we're not a perfect family. But siguro, kung ito yung aming palaging ipapaalala sa isa't isa, hindi naman siguro kami lalayo sa gusto ng Panginoon. Again, church, let all that you do be done in love. Sa pagtatapos natin at maaaring pag-alis natin dito sa church, paalala natin sa ating sarili yan. Okay? Let all that we do be done in love. Let all that you do be done in love. Let all that you do be done in love. And in summary, to walk as Jesus walked. Medyo nahilo siguro kayo dyan. Kasi ayoko nang ulitin. Pero may paparating. Yan ang gusto ko matandaan nyo. Love like Jesus. At kung i-screenshot nyo yan ngayon, tapos gawin nyo siyang screensaver ng phone nyo, ma-realize natin yan everyday. At yan yung ating pag-aaral ngayon. Since the beginning I started the sermon, alam niyo naman kung saan tayo papunta. Diba? Walk as Jesus walked, Jesusness. The ultimate goal of life
to be like Christ. To think like Christ, to talk like Christ, to act like Christ, to love like Christ. At kung yun yung lagi natin mapaprocess sa isip, sa salita at sa gawa, to be like Christ, I do believe we will walk as Jesus walked. Let us all stand. Paano nga ba natin malalaman kung tayo ay lumalakad na tulad ng lakad ni Jesus? Gusto kong tapusin dun sa mga tanong eh. Gusto nyo malaman kung paano nyo malalaman, I'm walking like Jesus na ba? Tingnan natin yung buhay natin. Okay? Tingnan natin yung buhay natin. Kapag ka kasi sabi nila din sa Bible, you will know them by their fruits. Yung mga nasa paligid mo ba, mahal ka? Yung mga nasa paligid mo ba, okay ba? Sila sa'yo? Are you a source of encouragement to them? A source of, alam mo yun? Alam mo yung sinasabi ko eh. Ako ba to? Nagiging kamukha ko na ba si Kristo? At kung hindi natin masyado pang maintindihan niya, I would recommend or I would advise, I would emphatically say probably yung sinasabi nating submission to the Spirit. Pagpapasakop sa Espiritu. And for that to happen, you know what we'll do? To have a heart of servant. A heart of servant. A heart to receive His teaching. A heart to receive His guidance. A heart to receive His plan and will in our lives. Kasi kung magiging mayabang tayo sa pagpapasakop ng mga turo ni Kristo, hindi natin matatanggap yun. Kaya nga dapat meron tayong pag-iisip, pagsasalita, paggalaw, ng tulad ni Kristo. At mangyayari lang yun kung magpapasakop tayo sa Espiritu. Pray that may we have a heart of a servant right now. Father, salamat po dahil kayo po ay mabuting Diyos. Sa ministry na pinakita niyo po sa buhay ko, Panginoon, kayo na rin po, Panginoon, sa mga dadalhin niyo pa ako. Ako po ay nagpapasalamat. I will continue to lead this church to you on. That they may find your goodness more and more in their lives. At gawin ka po nila, Panginoon, pattern. Kayo po, Panginoon, yung sinusundan nila sa kanilang pagsasalita, sa kanilang pag-iisip, sa kanilang paggalaw. Sa aming paggalaw, pag-iisip at pag-iisip, pagsasalita. Mangyayari lang po yun, Lord, kung magkakaroon kami pusong nagpapasakop sa iyo. At isa sa mga salitang pagpapasakop, yung pagiging lingkod nila. May we have a heart of a servant of honor. We give you all the glory and praises. We give you all honor. In Jesus' name.